Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:50 o alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal sa rong feeding program pinagibod dyan sa Banwaan kan gain sa Cabarete Sur kan mga miyembros kan Philippine National Police. Positibo sa red tide ang nagkapira nga mga kadagatan da digdi sa Bicol Region. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga miyembros kanda PNP na naumanda ninda tubig durante kanda selebrasyon kanda Labor's Day. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, EO70 mas pang pinapaurog ngunyan kan liderato kan Philippine National Police sa paagimanda kan sa indang kampanya kontra sa mga rebelding New People's Army NPA. Hilang na TV kinumpirmar na igwa talaga asinday na hali digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Sabihan kan na pamayukan na Naga Hygiene Office. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ngunyan ang voters registration kan na Commission on Election Comelec sa laog kan na syudad kan na Naga. Iyan ang mga headlines kan na mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Liwat maray na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. And Banwaan kan gain sa Cabarete Sur sa pagi kan Philippine National Police nagsagibo kan pinagapod na feeding program dyan sa saindang lugar. Sa panginginutyan kan gain sa Philippine National Police sa liderato man ni Police Captain Eileen Molina and Acting Chief of Police kanda sinambit ng Banwaan katabang ang Municipal Advisory Group asin man ang Kikidat sering man liwat na nagsagibo kan mobile feeding program sa Barangay 2nd District kan Banwaan kan gain sa Cabarete Sur alas 3 nin pagkahapon kan gibuon anasambit ng feeding program na kung saan uminabot sa 30 mga kaakian na naging benepisyaryo ang aktibidad na ini ang isinagibo kasabay kan proyekto kan gain sa Municipal Police Station na kung saan digdi pig apod na Molina ibalik ang tabang ang duyog asin na malasakit sering man ang pagrumdum kan mga yaon sa lado kan na laylayan ang feeding program na iniya mayobeto na mas pang maparani ang mga jóvenes sa mga kapulisan tanganing digdi matawanin giya sinda na makaiwas sa mga illegal na aktibidad urog na ang paggamit kan illegal na droga asin na pagbali sa mga kilusanda laban sa gobyerno. Ang PNP kainsa nakikiulay sa mga magurang na daigamiton na panakot
anda mga kapulisan para lang sumunod anda mga aki imbis para nihunda anda sa inda mga buot sa mga aki sa partibismo kanda mga miyembros kan PNP. Ninulita ini anda makakatabang asin mataudanin proteksyon sa senda an kapulisan asin man an mga namamanwan kan gain sa Camarines Sur magkaturuang na nagpapadanay kana tranquilidad para masiguro na mayo nin maraot na elemento asin na makalampas sa subuot na makapag warak nin anuman na nakariribukan sa partibismo kanda banwaan kan gain sa Camarines Sur nangapudan anda liderato kan Philippine National Police nin pagtatrabangan tanganing maging mauswag asin na matrangkilo an sinambit ng banwaan. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Positibo sa red tide anda kadagatan na sakop kana munisipyo kana Milagros sa probinsya kana Masbate. Edi basado sa ipinagpaluwas na Shellfish Bulletin No. 8 Series of 2024 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Bicol. Iyan ka nagtalikod na aldaw. Ipinagpapangalad kan sinambit ng ahensya ang pagkolekta, pagtransportar, pagpabakal asin, pagkonsumo o pagkakana nin mga shellfish nagikan sa kadagatan na sakop kana nasambit ng munisipalidad. Ninuli man kan peligro sa salud na posibleng darakani. Katakod kan bagay na ni negatibo o salbado man sa toxic red tide an Sorsogon Bay an kadagatan kanu Huwaga Laguna sa Matnog Sorsogon alagad an kadagatan na sakop kan Mandao na Masbate digdi sinasabing ini an positibo sa red tide. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaki erido kan pagtarabang-tabangan nasaksakon kan mag-ama dyan sa Concepcion Pequeña, Naga City. Buyet Paderes sa detalye. Ang sarong lalaki kan ini surug-surugan kan mag-amang construction worker dyan sa Concepcion Pequeña, Kasudma. Base sa record kan PNP Naga na alas 10:50 ng pagkaaga, pigkumprontar kan biktima ang suspect na 21 anyos sa daima araman rason. Kan ang biktima teringkahan ang suspect to the risgo ang 51 anyos na ama kani na tulos na pinakul sa payo ang biktima ng batbat. Huli kani kan mabutasan ang aki na pigtiteringkahan na suspect ini tulos na kuminwaman ng matarom na bagay. Dagos ng ibinansok sa lawas kan biktima. Pagkatapos kanya mga suspect na mag-ama tulos na duminulag, alagad tulos na nadako pang ama, mantang ang aki sa kungunyang piga pagpakan mga autoridad, samantalang nasa hospital paman ang biktima. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Duman sa Banwaan kan Kanakman Camarines Sur anda Philippine National Police sa Kanakman anda sa indaman na pinagsilibrar ang Labor Day 2024 sa paagi kan pagdul nin libreng tubig sa mga trabahador bilang pagbisto sa sakripisyo asinda degdi paglapigot kan mga trabahador na mga yaon dyan nag-i-star sa partibismo kan na Banwaan kanda Kanakmanda Camarines Sur an kapulisan kan Kanakmanda na naunin libreng malipot na bottled water sa mga parauma asin mada sa mga trabador, tricycle driver asin construction worker sa Banwaan kan Kanakman Camarines Sur. Ginibo ini bandang alas 3 na pagkapon mati kan mga kapulisan na doble anda pagasakit asin na sakripisyo kana mga trabador urog na ngunyana na panahon kun sa inda grabe asin nagkakaigwa ninda nagaaso-aso nga inita ana namamatian bunga kanda grabing init kan panahon kaya sa paggirumdum kanda aldaw ni na mga trabador anya kapulisan kanda Banwaan kan Kanakmanda nagsagibo kan sarunga inisyatibo sa paagiman kanda pagdul ninda malipot na mga tubig sa mga nasambit na mga trabador tangani manda na maipamati sa sainda
anda sa indang pagtanaw nin utang nga nabuot kasabay ka na aktibidad na iniya ang pagdulman ng pagpapagirumdum sa mga namamanwaan sa partibismo kanda sinasabing pag-inom nin malinig na tubig tanganing maiwasan ana head stroke o anuman na klase nin hilang kausa kan pagbalada sa matinding init kan aldaw. Grabe ana pasasalamat asin kaugmahan na ipinagduhol kan mga taong naging benepisyo kanda sinambit ng aktibidad na ini na ipinagatao kanda grupo kanda mga pulis dyan sa Banwaan kanda Kanaman Camarines Sur. Sinabi kanda mga iniya naliwat sindang nagsasaludo sa partibismo kanda mga trabador na mga Pilipino asin manda dyan sa partibismo kanda Kanaman salado kanda sa indang kontribusyon na inaatang tanganing digdi maging maray ang dalagan kanda Banwaan asinman kana nasyon. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Health emergency allowance kan mga health worker sa Laog Canaga nagserbi kan na pandemya hagad sa DOH Bicol na itauna. Daryl Banyas sa detalye. Pigahagad sa DOH Bicol na maparikas ang pag-release kan health emergency allowance kan mga health asin man non-health workers na nagserbi kan panahon kan pandemya digdi sa Naga. Sa paagi kan resolusyon kan sangguniang panlunsod na pigsunad ni Konsyal Lito del Rosario, maabot na maghagad sa DOH Bicol kan aktual na listahan kan mga tatawan kan heya asin an update kun nuarin maitatawan sinabit ng allowance para man sa sainda. Sa ipiga-presentar na datos ni Del Rosario durante kan sa iyang privilege speech kan Martes sa 25 bulan na COVID-19 response, 6 na bulan pa sanaan na bayadan apisar na igwang pundong pigtagama ang gobyerno nasyonal para digdi. Kabali sa nakaabala sa pagproseso kan health emergency allowance, iyo ang requisitos na pigahagad kan DOH na daiman tulos na itao kan City Health Office. Sa presente, kalkuladong maabot sa 46 bilyon pesos na kabilugan na kantidad na pundo para sa HEA gikan ini sa national government na iyo ang pigalalangkagan kan lokal na gobyerno kuno arin itatao. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. PBS Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Iskim boarding asin na moral competition na nakatalaan na gibon duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Bilang parte kada panagos na promosyon kan 11th Daroana Saber Festival sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, nakatalaan na gibuhon sa magkakasunod na mga schedule kan Tourism Office maging man kan opisina ni Mayor George Bengua ang scheme boarding asin man ang mural competition nagigibuhon sa Banwaan kan Pasakaw. Ang mural competition gigibuhon sa baabot na Mayo 12 aldaw ni na Domingo dyan sa may beach side kung saan mapon ang aktibidad alas 5:30 sagkod alas 7:30 nin aga ang scheme clinic asin man orientation alas 8 sagkod alas 10 nin aga asin ang scheme competition proper gigibuhon alas 4 sagkod alas 7 ni na pagkabanggi sa sarong bisadong resort sa dyan sa Barangay Canbalogo sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, Mantang. Ang mural competition gigibuhon man sa maabot na Mayo 20 sagkod 26 kung saan ang final judging kani gigibuhon sa maabot na Mayo 31, 2024. Igwa nin mga nakatalaan na darakulang mga premyo para sa mga gana sa nasambit ng mga aktibidad. Ang mural competition maging ang skimboarding competition, ang daroanak o ang first bangkarera nagigibuhon sa aga sagkod sa Domingo ang partisana sa mga kaurugmahan asin promosyon kan lokal na gobyerno para sa pag-arabutan kan mga turista mapalokal man o nasyonal sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko sa Mike Gravito, Basta Bareta,
sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, PNP Naga asin PNP Camarines Sur nagpahayag na matuninong ang naging instalasyon asin canonical procession ni Arsobispo Rex Alarcon. Okay, Isminda sa detalye. Pinagpahayag ka na Camarines Sur Naga City PNP na naging matuninong anduang aldaw na pagkakaigwakan aktibidad igdi sa siyudad ni Naga sa instalasyon kay Obispo Rex Andrew Alarcon na kunsain ang Naga City sarong simanang pinagapan security measure serigman na pag-abot kay ni igdi sa probinsya ni Camarines Sur hasta makaabot sa Cáceres sa Metropolitan Cathedral. Paging sa instalasyon kay ni, yaon ang presensya kan mga pulis. Yaon man ang kinain asin na sa probinsya ni Camarines Sur, nag-augment man sa siyudad ni Naga, tangani subot na maging matuninong asin ang pagtaunin na seguridad sa mismong aktibidad kan pag-instalar. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Isminda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nagpapadagos ang voters registration kan Commission de Election of Comelec digdi sa Laog Canaga para sa midterm election 2025. Bukas an sa indang opisina aldaw kan Lunes abot sa aldaw kan Sabado alas 8 nin pagkaaga sagud ng alas 5 nin pagkahapon. Katakod kan bagay na ni pig-ing kaminar ni abogado Maiko Julia ang Comelec registrar sa Laog kan Siyudad Canaga and mga new registrant transferee reactivation correction of entry change status na magbisita sa saindang opisina kan Comelec ngunya na panahon kan summer puon na Lunes sagud Sabado. Sigun kiulya abot paman sa pizza 30 kan bulan kan September 2024 ang girigibong registration alagad mas marhay subuot kung daina halaton pa ang pinagaapod na uring bulan kan rehistrasyon ulit siguradong dakul asin na masursuan na naman ang maparehistro sa saindang opisina sa Comelec Naga. Ngunya na bulan kan Mayo dadaraon kan Comelec Naga ang satellite registration sa mga barangay para digdi subuot mairani sa barangay and voters registration tanganing daina sinda madipisilan pa na magsungko sa opisina kan Commission de Election sa Naga. Uya si Attorney Maiko Julia ang Comelec registrar kan Naga. Opo, ongoing po kita, Lunes hanggang Sabado po. Bukas po ang Comelec Naga. Alas 8 ng aga hanggang alas 5 ng hapon. Inibitanda po itong mga maparehistro pa, mga new registrant, mga transfer, reactivation, correction of entry, change status. Magbisita na po ngayon sa Comelec ngayon na summertime. Hanggang September 30 pa man po ang registration ta, pero dito na po alas doon ang last month of registration. Medyo dakol naman yan, sarusuan naman yan. Kaya po, inibitanda po itong mga gusto pa magparehistro. Magbisita na po sa Comelec ngayon na summertime. Tapos sa bulan ng Mayo man po pala, mga barangay po kami sa bulan ng Mayo. Manos na po kami kung ano po mga barangay sa Muyang bibisitahon satellite mobile registration. Artikan mga pahayag di abogado Maiko Julia kan Comelec digdi sa Laog ka na Naga. Iba pang detalles kan mga bareta pagkatapos po nin pagirumdong. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, puon kan bulan kan Pebrero kan dapunan kan Comelec digdi sa Laog Canaga ang voters registration sagkod na nga bulan kan Abril sa Laog Canaga iguana mina lampas sa 5,000 na nakapagparehistro sa Laog kan Commission de Election Comelec. Sigunian kay abogado Maiko Julia kan Comelec Naga
sa bulan kan Pebrero asin bulan kan Marso dakol ang nagparehistro alagad. Duminikit ini sa bulan kan Abril piglala umana na dakol ang maparehistro kuna haranina ang deadline kani sa bulan kan September. Target kan Comelec Naga ang 10,000 sagud ng 15,000 na mga bagong botantes ngunya na paabuton ang midterm election 2025. Uyan parte kan mga pahayag ni abogado Maiko Julia. Apo, puon po kang Pebrero 12 po kita nagpuon hanggang ngunya na Abril. 5,000 plus na po ang tutuyang naiparehistro. Pero ang trend po nga ni pagpuon Pebrero and March, dakol-dakol. Tapos ngayon pag-Abril, nagdikit naman. Tapos in-expect naman, madakol naman yan pag garani naman ang deadline. Kaya po, itong pangapunan ko gararay, ngayon na summertime, magbisita na sa Comelec habang dikit pa ang tao. Siguro mga 10,000 to 15,000 siguro ang from Pebrero hanggang September. Yan siguro ang katuyang quota o target. Siguro mga 10,000 hanggang 15,000. Ayun po, kang ngunyan po baga kung Pebrero and March 4,600. Ngunyan na April nagdagdag 1,000. Di feeling ko kaya naman ang target na 10,000 to 15,000. Mientras tanto, piglala umanunyan kan Commission de Election Comelec digdi sa laog kanaga na pag minaabot ang national election dakul ang mga nagpaparehistro. Maski nga ni subuot sa porsentay kan buting pag national and local election mas dakol ang nagpapartisipar na mga botantes kumpara sa barangay asin SK eleksyon. Uyapan parte kan mga payag ni abogado Maiko Julia kan Comelec Naga. Opo. In-expect kaya po pag national and local election, medyo dakol ang nagpaparehistro. Tapos miski sa pagboboto nga ni, mas lang percentage of voting pag national local election compared sa barangay and SK election. Artiyan kan mga pahayag pa ni abogado Maiko Julia kan Comelec Naga. Saro sa pagkakaigwanin na pagulakit kan hilang na TB iyo anda duros o ang pinagaapod na airborne sa siyudad Canaga basado sa pahayag ni Grace Vargas Canaga City Hygiene Office. Anda daiman subuot na wawara ang kaso kanda tuberculosis o TB. Sagkod ngunyan dakul pa anda may kaso kan TB. Ang TB nakakaulakit kun ana sarong tao na igwa kani anda sige ang abo na mayo nin taob ang nguso asin na sige ang atsing. Mismo subuot anda na iwawara kaniya sa duros asin na nasasagap man kanda sarong tao posibleng maapektaran kani asin maulakitan. Uyan parte kan mga pahayag ni Grace Vargas kan City Hygiene Clinic sa Naga. Hindi man po kitang ugwa. Actually, permi pong ugwang TB cases. Kasi nga, permi ko baga ina-explain na ang pag-ulakit kaya kan TB, airborne yan. Airborne airborne mo makukuha si bacteria na nagbukos. Ang po sa TB agent po kay Mycobacterium tuberculosis. Pag ang sarong taong ugwang TB, siging abo na mayo lamang kakup ang nguso, tapos nag-hatching na dahil lamang nagtatawa. Nagwawarak yan silay. Ano po yan? Milyon ang naiwawarak sa air, sa katuyang palibo. Tapos pag nasagap yan, kang sarong tao, maaangos niya, pag healthy, di man niya nag-aakati. Kaya baga ang primero pong naapektuhan lang. Kasi nahangos si bacteria. Tapos naka-star lang yan dyan, pag healthy ka, yan maatake. Pag nagbaba ang resistensya, yan, saka siya maatake. Nag-aatake po siya. Artiyan ka na mga pahayag mismo ni partiyan kan mga pahayag mismo kana pamayukan na City Hygiene Office sa laog Canaga Grace Vargas kung sa inako kani nadakulaon pa ang bilang kana may tuberculosis o TB sa laog kan syudad kana Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmara ni Lieutenant Colonel Chester Pumara kada PCR Naga na mayo ni nakakaabot sa indang opisina na may reklamo ana ibang mga pulis
na kontra sa liderato ni City Director Colonel Erwin Rebillon. Digdi subuot kung igwaman pwedeng ini nababaguan lang subuot kan mga kasuguan alagad malinaw subuot na pigsusudod man kan pulis naga an ano man nakasuguan gikan mismo sa saindang City Director na si Colonel Rebillon. Natural lang subuot na igwanin na pagbabago pag may bagong opisyal alagad mayo mandaa ada mga umagayon mandaan mga resulta orog na ngunyan na ang mga pulis yaon sa tinampo nahihiling asin na nagbaba subuot ang crime rate ngunyan sa laog kanaga. Uya ang parte kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Chester Pumar kan PCR. Mga utos na police visibility na dati hindi naman ginagawa dito sa Naga City, Colonel? Wala naman po akong naririnig sa part ko. Pero lahat naman po ng yung mga basic na function yun ng PNP. So, I don't know kung may naggal. Siguro yung may mga naninibago na sabi mo nga na dati hindi naman. So malamang panigurado po tayo normal reaction pag may changes. But yung changes po ay para sa lahat, no? Hindi naman para sa isa lang dapat. So kung makikita nyo nga, kahit ako pag lumalabas ako ng sentro ng Naga, halos from time to time may makikita kang nakapwesto, no? May makikita kang pulis. May nag-iikot din. So maganda po ang resulta, no? Maganda yung resulta at bumaba din po ang crime rate natin. Okay. No? At marami din po tayong mga Saro sa posibleng pag-urulayan sa staff meeting kan mga opisyal kan Philippine National Police o PNP sa laog kanaga, iyo ang deployment kan mga personay kan Naga City Police urog na dumanda sa mga school zone na igwanin na nagababantay na pulis para man maibitaran na ano man na problema sa bulos kan trapiko asin aksidente sa tinampo na imbwelto iyo mismo ang mga lulunadan asin man ang mga estudyante. O yan parte pa kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Chester Pumar. Yes po. Bali pag-uusapan natin yan sa next na meeting namin ng mga staff officer together with City Director kasi isa yan sa mga pinag-uusapan kung ano yung mga deployment kasi mayroon tayong nilalatag na deployment pagka may napansin yung katulad sa inyo yung community natin from media and other stakeholders pinag-uusapan po kung paano naman i-adjust kasi may mga iba-ibang problema pong nakakarating sa atin pag when it comes to congestion, So, katulad yun, may pinarating po kayo at panigurado pag-uusapan na namin to and another adjustment po. Mientras tanto, saro sa nahiling na problema kan Philippine National Police, PNP sa laog kanaga sa pagiman kanda Police Community Relation partikular na anda bulos kanda trapiko sa ibang mga lugar sa laog kanaga urog na sa Barangay Canpiña, Francia. Iyo ang pagdakol nin mga bihikulo urog na anda mga nagmumotor alagad dai man nagdadakula ang tinampo sa laog kanaga kaya ang resulta iyo ang grabe da ang gurumo kan bulos kan trapiko ang lokal na gobyerno kan syudad kanaga mayo manin nagigidibong solusyon tangani nga mapaiwas ang tinampo sa nasambit ng lugar na kung sain digdi na kakaigwa nin grabing problema sa bulos kan trapiko. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Police Colonel o Lieutenant Colonel Chester Pumar. Yes po. Actually, dinaanan din po natin yan sa pag-iikot natin. Actually, kami mga staff, may mga another function kami. Ikot talaga kami ng ating City Director. Ngayon po, sir, ang isa sa napapansin ko dyan sa may Francia na ito, padami yung mga sasakyan, motorist natin, pero yung kalsada hindi lumalaki. Dapat dyan ay isang konkreto at malakihang pag-aaral kung paano yan ma-decongest. So, tinitendin din natin yung kasi sa traffic enforcement po baga, sir, sa traffic na usapin po baga sir, mayroong tatlong letter E, yung traffic education, traffic enforcement, and traffic engineering. So, isa sa nakita ko dyan, yung sa engineering part,
medyo talaga yung kalsada natin ay yung sukat ay hindi nagbabago simula pa noon. Pero yung sasakyan halos 5 beses nang nadoble, no? Ang isa sa siguro yung paghihigpitan natin pagdating sa enforcement kasi sa amin 'yon, no? So pag-uusapan namin ngayon para mas madisiplina yung lalong-lalo yung mga jeepney drivers na napapansin natin na pag pinara sila, napigil na lang, hindi man lang gumigilid. Isa naman sa nila, wala namang magilidan. So, isa yan sa mga pag-aaralan, binabalansi po natin. Arti pa yan kan mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar an pamayukan PCR sa Laog Canaga sa pakikipagulay kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga barata sa pangaran kanda sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, asinman Chief Engineer Ariel Camaruti, ako po si Junel Cuba, mabalos po kan sa po pagkatabay, salamat po, mapasatuya pulugod an biyaya asin an bendisyon kan mala Diyos, basta barata sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.